In this video, update lang tayo sa crypto market. I-check natin yung current price action ni Bitcoin, yung balita about sa stablecoin ng Ripple na nag-aantay na lang ng approval. At silipin din natin yung mga altcoins na pinamimilian ng Grayscale dahil balak nilang mag-invest sa mga ito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Balik tayo, umpisahan natin dito. Ang Grayscale, isa sa pinakapopular na asset manager sa crypto industry, ay nag-announce ng list of cryptocurrencies, 35 to be exact, na potential candidate for future investment product. So pinamimilian pa lang nila ang mga ito, hindi pa sila nag-i-invest. Interesado kasi ang Grayscale na i-expand pa ang kanilang portfolio beyond Bitcoin and Ethereum para makapag-offer din sila ng more diverse options sa kanilang mga investors. Kasama sa list yung mga kilalang smart contract platform, alternative layer 1 like Aptos, Sei, Celestia, and Mantel. Bukod dyan, kasama din sa list si Arbitrum, Cosmos, Polygon, Toncoin, and even Tron. Pati na rin yung mga Solana-based projects tulad ng Jupiter, Pyth, and Helium. Isinama rin dito sa list si Dogecoin and Immutable X. So yan yung ilan sa pinamimilian nila. Currently kasi meron 30 different investment product itong si Grayscale, including 25 single and diversified investment trusts for specific cryptocurrencies, 4 exchange-traded funds, ETF, and 1 dynamic income funds. Si Grayscale, one of the world's largest institutional holders of Bitcoin na merong hinahawakan na 222,300 BTC. Patunay lang yan ng maturity ng crypto market, and I expect na more institution will copy this approach na hindi lang kay Bitcoin at Ethereum ang focus. Update naman tayo sa US spot Bitcoin ETF. See $556 million inflow in biggest day since June. So yung 11 Bitcoin spot ETF ay nakapag-aggregate ng net inflow of $555.9 million. Nangyari ito noong October 14, their largest daily net inflow since early June. According yan sa data na galing sa Farsight Investors. Kaya umakyat ulit ang price ni BTC sa 66,000 price level. Sabi nga ng store president na si Nate Geraci, a monster day for spot Bitcoin ETF. Approaching na kasi ito ng $20 billion in net inflow sa loob ng 10 months. Lahat nakapag-contribute dito. Fidelity nakapagbigay ng $293 million, Bitwise over $100 million, BlackRock iShares $79.6 million, ARK 21 shares, $70 million inflow para sa kanila. Grayscale kinakitaan din ng first inflow ngayong October ng $37.8 million. At sabi naman ni Eric Balchunas, ang senior ETF analyst ng Bloomberg, kung ikukumpara yung Bitcoin ETF and Gold ETF, si BTC nakapag all-time high ng 5 beses ngayong taon, habang si Gold naman ay 30 times this year. However, $1.4 billion lang ang inflow nito kumpara kay BTC na more than $19 billion na. So mas mataas pa din ang interest sa Bitcoin spot ETF. Si Ethereum ganun pa rin, merong inflow pero hindi kasing laki ng inflow na nararanasan ni BTC. So pagdating sa mga institutional investors, mas mabango pa din si Bitcoin para sa kanila. Iba pang news, ang Ripple in-announce na ang magiging exchange partner nila sa pagla-launch ng stablecoin na RLUSD. Awaits for approval. So ito nga yung isa sa development sa XRP community, ang inaabangan nilang stablecoin na RLUSD. At nag-announce na nga sila nung nakaraan sa 2024 conference in Miami, Florida. Sinabi din dito yung pagpasok sa firm ng ex-Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC chair, na sila Sheila Bair and David Put, the former CEO of Center. At ang mga partners nga na kinuha ng Ripple sa kanilang stablecoin ay ang Bitstamp, Bitso, Bullish, CoinMena, Independent Reserve, MoonPay, and Uphold. Sila yung mga magdi-distribute ng RLUSD sa simula, habang ang crypto trading firm na Kirock and B2C2 ang magsisilbing mga market makers for the tokens. Ready na daw ito. Ang inaantay na lang ng firm ay yung regulatory approval from the New York Department of Financial Services para ma-roll out na nila sa publiko ang RLUSD.
So ginagawa ito ng Ripple to expand the business kasi ang stablecoin ng isa sa pinaka-profitable na business model ngayon. Patunay dyan yung laki ng kinita ng Tether dito. So kaya hindi nakakapagtaka na ang ibang mga firm ay gusto din pasukin ang market na ito. Stablecoin kasi ang isa sa key piece of infrastructure within the crypto economy. Nagsisilbi itong bridge between traditional government-issued money and blockchain-based digital assets. Mas nagiging popular na din ito for cross-border transaction at ginagamit natin as payment for goods and services, especially in the emerging markets. At ang stablecoin na ito, ang RLUSD ay babackupan ng mga short-term US Treasuries, dollar deposits, and cash equivalents na currently in test mode on the XRP Ledger and Ethereum networks. At plano din daw ng company na mag-release ng independent monthly attestations about its reserve na ipe-prepared naman ng San Francisco-based accounting firm BPM. Although ang purpose nito is business expansion, may epekto kaya siya kay XRP. Kasi ang XRP, ang main selling point nito ay palitan ng SWIFT, gamitin for cross-border payments, mabilis, with low fees. So RLUSD can do that as well. And even more, it can be used in many areas of DeFi and RWA. So ano nang mangyayari kay XRP dito? Let me know your opinion on the comment section. Daily price action naman tayo kay BTC. Nabasag na po yung swing high natin sa 65,000. Ngayon, ang price ay naglalaro sa 66,000 to 67,000. Ito yung bullish momentum na inaantay ng mga bulls. We already have a consecutive higher low, kaya siya nag-form ng ascending triangle. Kasi kung babalikan natin yung price action since March, pababa yan. Wala siyang higher high na nabubuo. Lahat ng attempt ay rejected, puro lower high. Pero pansinin nyo yung pagbabago ngayon ng trend, unti-unti nang napuputol yung downtrend. Nagkakaroon na ng curve formation dito. Kapag nagtuloy-tuloy yan, it will result to a price discovery. That's the bullish price action scenario na gustong makita ng mga bulls. Pero hindi natin babaliwalain yung mga bearish people. Kasi they will attempt to short this area. They want a rejection, katulad ng ginawa nila sa mga previous price action. At kung mapapansin nyo nga yung price action last week na nauwi sa fake out, nag-form siya ng daily bearish pin bar na itulak siya pa ibaba and form a narrative of head and shoulder which is bearish. So yung iba nag-short dito sa breakout mismo. Pero nauwi yun sa failed breakout. Kasi ito yung mitigation area. Malakas ang demand sa area na yan ng 60,000. It swept the liquidity below. Hindi na siya umabot sa area of invalidation natin. Sabi ko nga, hanggat hindi nababasag yan, we are bullish. And this is only a retracement. Dinitrally again back above swing high. So I will move the invalidation area here sa new swing low natin. If there is no rejection, then the next target is the swing high around 70,000 price level. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.